lista ay sumusuporta rin sa pagbaba ng value-added tax. Pero ang nais ko lang bahagi sa lahat ng ating mga kasama ngayong araw ng manggagawa ay kahit ilan ang mga miyembro ng Kongreso na sumusuporta sa pagtaas ng sahod at sa pagbaba ng value-added tax, hindi pa ito inaaprubahan dahil sa pagharap ng iilang mga miyembro ng kabinete. Kaya kung meron tayong panawagan, baka hindi lang dapat itaas ang sahod at ibaba ang buwis. Kung hindi din dapat siguro magbitiw na sa pwesto ang mga miyembro ng kabinete na humaharap sa mga panukano nito. Para hindi tayo paulit-ulit na lang na nananawagan para ipasa ang mga panukalang batas na ito. Dapat siguro pangalanan na natin ang mga personalidad na humaharang sa mga panukalang ito para hindi na sila pwedeng humarang na hindi magpaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. At si Ma'am Henry actually, ang unang nabanggit ng kanyang pangalan sa social media, ang humaharang sa mga panukalang ito sa kabinet, si noong Department of Finance Secretary Ralph Recto at ngayong Executive Secretary Ralph Recto na nag-lead ng economic managers sa kabinet. Kaya kung ako po ay maaaring magbigay ng isang rekomendasyon, alam ko po ang ating team mula sa Batangas ay nananawagan ng 3 linggo na para ibaba ang value-added tax. Pero baka hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain. Sahod, itaas! Buwis, ibaba! Recto, resign!